The mountain of material I have to read every day. My tight schedule. Nothing interesting ever happens. It's the same every day. I'm really glad you came, Kay. The Shanghai branch is now secure. I can go back after the meeting. You're not gonna make me hang around. Pwede na ako umuwi. Oo, kaso nga lang, meron tayong dinner bukas kasama yung kliyente ng Shanghai Factory. Kayo na lang pumunta sa dinner. Pero Kay, ang sabi kasi nila, gusto ka raw nilang makitang nakasuot ng Chinese clothes. Kailan pa ba tayo naging textile company? Huwag ka mag-alala, Kay. Magsusuot din ako. Ang sakit na talaga ng ulo ko. Kung meron man, isang dahilan lang ang nasa likod ng sakit na to. Saan tayo pupunta ngayon? Kahit saan. Pupunta ako basta kasama na. Sasama pa rin ako kahit sa impyerno tayo pumunta. Okay. Hello? Kay? Ikaw pala, Yahiro. Napatawag ka? Nakakaawa ka talaga. Pinipilit ka magtrabaho kahit na estudyante ka pa lang. Maraming salamat sa pakikisimpatsya mo. Sabihin mo, may kailangan ka ba? Sigurado bang ayos lang sa'yo na aksahin ang oras mo sa pagtatrabaho dyan? Sige ka rin. Mukhang hindi siya buwan. Ha? Mambihira. Puro sakit ng ulo. Nagsasawa na talaga ako sa ganung klase ng relasyon. High fever, passion. Hikari, pasensya na kung pati ikaw nadamay, ha? Ayos lang. Maganda rin naman ang nangyari kasi sinabi mo sa mama mo ang totoo. Oo nga, tama ka. Oh, ikaw pala nakikita. Bakit nandito ka? Natapos na ba yung trabaho mo sa Shanghai? May natanggap akong tawag galing kay Yahiro. Nabalitaan ko na nakipag-date ka raw ngayon kay Tadashi. Ha? Paano kaya yun nalaman ni Yahiro? Ano ba tenga meron siya? Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa'yo. May kasunduan tayo, hindi ba? Kapag natalo kita sa test, magiging akin ka sa loob ng isang araw. Nakakainis ka talaga! Bakit parang tahimik ka yata? Teka, sandali lang. Meron bang masama nangyari? Sabihin mo, kailangan mo ba ng advice ko? Hoy, Hikari. Bakit ka ba dyan nakaupo? Ang layo-layo mo naman sa akin. Kasi nga, tingnan mo naman yung itsura mo ngayon. Parang galit na galit ka. Paano ko nga ba sasabihin? Oo, tama. Ganun na nga. Pero hindi naman ako nagagalit eh. Talaga? Ganun pa? Tama. Tama nga ako. Wala siyang ginawang masama. Niloloko ko lang ang sarili ko. Oo nga pala. Saan ba tayo pupunta ngayon? May bigla akong naalala. Ganito rin yun. Katulad nito yung isang eksena ron sa movie kagabi. Naalala ko na panood ko na yun ng bata pa ako. Dalawa lang sila sa loob ng kotse. Nagtanong yung babae. Saan na tayo pupunta ngayon? Sumagot yung lalaki sa kanya. Basta kasama kita, kahit saang lugar, pupunta ako. Sasama pa rin ako. Kahit nasa impyerno pa tayo pumunta. Ano sabi mo sa impyerno? Huwag na, ayoko pumunta roon.
Bakit ba para kakaiba ang kinikilos mo ngayon? Uy, teka, Takashima. Ang init-init mo, ah. Ano ba? Kaya mo pa ba, Takashima? Hoy, Takashima! Oo nga. Matagal na nung una ko napanood ang eksenang niya. Naisip ko pa nga nun. Nakahangalan para sundan ang isang tao sa impyerno. Wala namang dahilan para gawin yun. Naisip ko rin na imposibleng may isang magkakagusto na sumama ron. Kuya! Paayos lang kaya ang kuya ko, Hikari? Sabi ng doktor, magiging maayos din siya pag nakapagpahinga siya ng ilang araw. Siguro nagkasakit siya dahil sa sobrang stress at pagod. Paano naman kasi? Araw-araw pumapasok siya sa school, pagkatapos tumutulong pa siya sa kumpanya. Ang dami niyang ginagawa. Paminsan-minsan ko lang talaga nakikita nagsasaya at nagpapahinga ang kapatid ko. Ngayon lang, ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kanya. Ganun ba? Kung ganun, yun pala ang dahilan kaya gusto ko makasama ni Takashima buong araw. Siguro gusto niyo lang maglibang. Dapat sana niyaya na lang ako ng maayos. Teka, maalala ko nga pala, nasa na bang mama niyo? Wala siya rito, nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Ganun pala, wala ang mama niyo rito. Kailangan merong mag-alaga kay Takashima. Ah, hindi ba, Sui? Lugaw ang kailangan kapag meron sakit? Oh, ano balak mo? Kahinikan. Sige, mga dutaan. Pinasabog nila, hindi ba gumagawa lang naman siya ng lugaw? Parang wala pa rin nangyayari doon sa hinahalo niya. Okay, mukhang luto na. Imposible! Takashima, heto na. O, nakahanda na itong lugaw. Oh, sige. Ay. Bakit hindi itsura niya na luto yan? Kung may papakaisapan ito, masurong yan! Kahit ganito ang itsura nito, hindi naman ganun kasama ang lasa. Gusto mo lagyan ng pickles, ma'am? Balak ko kung lasunin ang kapatid ko! Akin na yan. Kakainin ko yan. Dahil niluto ni Hikari ang lugaw na yan para sa akin. Nakakainis ang Hikari na yun! Teka, anong problema? Ang gusto mo ba subuan pa kita? Hindi mo ba kaya kumain mag-isa? Oo. Talaga, ganun ba? Sige, susubuan na lang kita. Pwede dahan-dahan lang. Naku, pasensya ka na. Palalamigin ko muna to. Ay! Naku! Pambihira naman, oh. Pasensya ka na, Hikari. Oh? Napagod ka sa pagluluto ng lugaw tapos natapon lang. Ayos lang naman yon. Igagawa na lang ulit kita. Hindi bumababa ang lagnat mo. Alam ko na. Ano ba yung gagawin niya? Excuse me, meron naman nakalagay na yelo dun sa freezer. Mas maganda raw yung mga yelong binibenta sa baseball stadium. Natutunan ko yun nung high school. Hindi ako pwedeng magkamali. Napakalamig ng yelong ito. Mapapababa na natin agad ang lagnat mo, Takashima. Oras na para gumaling ka. Ang bigat naman. Paglalagyan ka nito, makakapagpahinga ka na. Anak ko, pasensya na! Anak ko, panagot! Takashima, ayos ka lang ba? Meron akong nakalagay na damit sa loob ng closet.
na yun. Anong problema? Hindi mo ba kaya magbihis mag-isa? Talaga? Ganun ba? O sige, ako na lang. Bilisan natin, ha? Kuya! Ano ginagawa mo kay Kuya Hikari? Uwi, nagkakamali ka! Hindi mo na yung isip mo! Kapatid ko! Kawawa naman na! Pati ginawa sa kanya! Nagkakamali ka! Hikari, pasensya ka na sa nangyari. Pero ayos na, piniliwanag ko na kay Sui ang lahat. Okay, sige. Pero sandali lang, ayos lang ba na tumayo ka, Takashima? Gusto ko kasi makasagap ng hangin dito sa labas. Kumapit ka na lang sa akin. Mukha nangihina ka kasi. Halika na. Palagi siyang patas. Sa lahat ng mga ginawa naming contest, pinapabutihan na walang pinipili. Gusto niyang nakakatulong sa iba, gaya ng ginawa niya kay Tadashi. Ang ganda talaga, hindi ba? Napakabuti niya. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat. Alam ko mabuti siya, pero sa kabila nun, may oras na minamalit ko yun. Takashima? Ano ba problema? Bakit nahihilo ka ba? Sandali lang, ayos ka lang ba? Ang init-init ng katawan mo eh. Hikari. Bakit ganun? Parang hindi pa rin bumababa ang lagnat mo. Teka, hindi ka ba makakatulog mo maayos kapag wala ako rito? Hindi pwede! Hindi ka aalis. Meron na tayong kasunduan, hindi ba? Sa akin ka sa loob ng isang araw kapag natalo kita sa test natin. Ayos ka lang? Buti pa matulog ka para makapagpahinga ka. Ayoko. Sige, hindi ka niyang gagaling agad. Kasi, kapag natulog ako, pagising ko sa gabi, wala ka na dahil umuwi ka na sa inyo. Kaya, hindi ako matutulog. Sira ka ba? Sabi ko sa'yo, matulog ka na! Nakalimutan mo na ba yung palagi mo sinasabi sa akin, Takashima? Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Hinay-hinay lang. Gumawa ka lang ng tama. Ngayon, binabalik ko lahat ng mga salitang yun sa'yo. Matulog ka lang. Magpahinga ka at huwag kang gigising hanggang 12 oras. Makinig ka kapag natulog ka na. Nakatulog na rin siya. Mabuti naman. Saan mo gusto pupunta? Ayos lang. Kahit saan. Kahit saan lugar na pwede magsaya ang lahat. Bakit ganun? Bakit hindi tama ang mga bagay para sa akin pagdating kay Hikari? Bakit yung iba, nagagawa ko naman ng maayos?
Binigo. Lagi niya ako sinusurpresa. Lagi siyang nandyan sa kabila ng nakakainis na buhay ko. Sa tuwa man o sa lungkot, isa lang ang nakakapagpagalaw ng puso ko. Si Hikari lang. Oh, gising ka na pala, Takeshima. Ano bang kailangan mo? Tubig? Magto-toilet ka ba? Huwag mo nga akong tatanungin ng ganung bagay na parang hindi man lang nahihiya. Aba, mukhang bumalik ka na sa normal ah. Kung ganun hindi ka pa umuwi. Oo, pumayag naman si Mama na dito muna ako. At saka sa totoo lang, masaya kasi kapag wala ka sa dating sarili mo eh. Ganun ba? Pasensya ka na. Nagbibiro lang naman ako. Alam mo ba, sa totoo lang, Takeshima, nag-alala talaga ako nung kasalukuyan kang may sakit. Kaya naman meron ako naisip, kung gusto mo. Kasi nga masyado ka na-stress sa ginagawa mo, di ba? Pero ayos lang naman kung ayaw mo eh. Bakit? Ano ba yun? Sa susunod na linggo, gusto mo bang lumabas tayong dalawa? Ha? Sasamahan kita para makapag-relax ka naman. O kaya hindi na lang. Saan? Ha? Saan tayo pupunta? Saan? Saan ba? Alam ko. Sigurado kung gano'n ang isasagot niya. Ayos lang kahit saan. Kahit saan lugar na pwedeng magsaya ang lahat. Ayos lang kahit saan. Alam ko kahit saan masaya. Basta kasama ka, Takeshima. Ano bang problema? Wala. At saka, gusto kong bayaran yung pagkakamali ko. Bayaran yung pagkakamali mo. Limot mo na ba? Hinalikan kita na nandun tayo sa Hawaii. Siguro mas nakakahiya yung halikan ka ng isang babaeng hindi mo naman gusto. Hindi ba? Yun ba yung sinasabi mo na pagkakamali mo? Ako ang laging dahilan kaya napapahamak ka. Siya lang ang nag-iisang tao na kaya pakabugin ng dibdib ko kahit anong oras. Kaya naman, natutuwa ako. Ano ba yun? Bakit nakangiti ka dyan? Wala yun. O ano, Takeshima? Wala kang maisip kung saan lugar mo gustong pumunta? Ayos lang naman kahit na saan. Pupunta ako kahit saan. Basta kasama kita. Huh? Hikari. Okay na. Bayad na yung ginawa mong paghalik sa akin. Huwag mo na uulitin yun, ha? Huwag ka na ulit makalapit-lapit sa akin, Takeshima! Subukan mo lang! Lagot ka sa akin pag pumunta ka rito! Hindi mo ako mahalagaan. Ganyan. Ano? Tumigil ka nga! Magaling ka na! Hindi pa. Di mo nalalagot pa nga ako. Alam ko ang tawag sa sakit mo! Oo, tama! Nasisiraan ka na! At walang gamot para dyan! Ano yan? Eh di aalagaan mo na ako habang buhay. Ayoko ka! Hoy, lumayo ka! Bihira ka na tumitig ka! Alagaan mo na ako, please! Sige na naman! Ito naman, oh! Hikari, saan kaya tayo pwedeng pumunta sa linggo? Para sa akin, basta kasama kay Hikari, kahit saan pupunta ako. Sana maganda ang panahon nun.